po sa magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa ating Diyos. Muli po ay tayo po ay nagkatipo upang sambahin po natin siya. Pasalamatan at papurihan ng ating Panginoon. Amen. So magandang umaga po. Sige po tayo lahat tumayo at bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah Jesus. Hallelujah Lord God. We worship you and praise your holy name Lord God. Sige po, kahit po. Okay po. Amen. Praise God. So sa mga kayang tumayo lang. Amen. Hallelujah. At patuloy natin purihin, sabayin na pasalamatan natin ang ating Panginoon. Let us welcome po yung Holy Spirit. Oh Holy Spirit, we invite you in this place, oh God. Hallelujah. Fill us with your presence, oh Lord. Hallelujah. Muli po isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Sigaw at tumubay. Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord Jesus. Hallelujah. At patuloy po tayo umawin, magpasalamat sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Amen. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin siya sa kanyang ginagawa po sa buhay po natin. Hallelujah. Thank you God. Hallelujah. May pangalan niya tayo. Okay. Amen. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Umawit po tayo ng buong kagalakan sa Kanya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Amen. Hallelujah. We worship you, Jesus. Sino? Okay lang. Sino? Ang mamasdan, ang kalawakan, hindi mo maunawaan ang dahilan kung bakit ako pinili mo pinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord Jesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Kung may pagsubok man o kabibigan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ako papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo.
magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Di ba naman po natin ang ating Diyos? Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Patuloy po kami magpapasalamat, Panginoon. Hallelujah! Dakila ka, Panginoon. Wala kang katulad, O Lord. At patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. Oh, we worship you, God, and praise you, holy name of Jesus. Thank you so much, O Lord. Kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ang kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilay, wala na sa'yo'y may hangin. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ang kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y may hangin. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Oh, we worship you, Lord. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Thank you, Jesus. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y may hangin. Ang awit mo'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Oh, we worship you, God. We praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Ngayon po pala po natin sa Lord. Tunay na, Panginoon, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin. Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Patuloy natin siyang pasalamatan. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, sa bawat umaga na pinagkakaroon mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa bawat umaga, sa bawat luminga. Thank you so much, Lord. Oh, we worship you, God. Hallelujah. Sa umaga na
lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Sambahin po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Ibigay natin ang papuri pagsamba sa Kanya. Hallelujah. Holy praise to God. Hallelujah. Ayaw ko magulang na kapangyarihan mo. Ayaw ko magulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magulang, ayaw ko magulang na kapangyarihan mo. Ayaw ko magulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. We worship you, God. We worship you, Lord. Patuloy po tayo tumulog sa ating Panginoon. Umawit ng awiting papuri na may pagpapakumbaba. Let's worship our Lord God. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Pusong balinsay ang aking nais. Nalikarin mo, Diyos, para sa akin. Pusong balinsay, pusong Hallelujah, Jesus. Lord, namalapit kami sa iyo. Narinig po namin ang pagkilos niyo po paghahari sa aming mga puso. Hallelujah, Holy Spirit. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang ulan. Halong ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. O God, narito po kami itinataas sa iyong aming mga kamay bilang tanda ng aming pagsubok na kung saan hinihiling ikaw ang siyang kumilos sa aming mga kabuhay. Pusong balinsay ang aming nais. Ibigay mo, Diyos, para sa akin. Pusong balinsay ang aking nais. Naligay mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang galan. Halong ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y pusong sa'yo walang alinlangan. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you, Jesus. Hallelujah.
dakilang Diyos sa aming sambahan, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, na marapat lamang po kayo pasalamatan sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa panibagong buhay, panibagong lakas na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Marapat lamang, O Diyos, sa umagang ito na mapurihan ka sa aming mga puso, O Diyos. Hinihingi po namin ang pusong dalisay. Tapat, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Tapat sa lahat po ng aming mga gagawin sa umagang ito, O Diyos. Takilahin ka, Panginoon, sa aming mga puso. Nais po namin makatlanang lahat po ng nais mo sa aming mga buhay, Panginoon, upang patuloy po kaming lumakad sa iyong katuwiran, Panginoon. Sa umagang ito, hinihingi po namin ang iyong banal na Espiritu na manguna po sa gawain ito, Panginoon. Lukubin mo po, O Diyos, ang bawat sulok ng bahay na ito ng iyong banal na dugo, O Diyos, upang hindi po makapanay kang kaaway sa aming mga buhay, Panginoon. Tuon mo po ang aming puso, tuon mo po ang aming mga paningin sa iyo, O Diyos, upang patuloy po kaming makaranas ng iyong himala. Maranasan po namin ang iyong pag-ibig, maranasan po namin ang lahat ng aming ninanais sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, at tiningi ko rin po ng iyong gabay, O Diyos. Patuloy mo po kaming pagpalain, patuloy niyo po kaming patatagin sa aming buhay pananampalataya. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming pagsamot panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Alam tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Sige po, tayo po makakaupo. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Thank you so much, Lord, sa iyong kabutihan. Yan. So, saan na yun? Wala. Okay. Ito pala. Okay. Yan. Okay. So, magandang umaga po muli sa bawat isa. Palakpak po natin si Lord. Yung malakas na palakpak para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Amen. So, patuloy nating sambahin ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang salita. Kaya napakahalaga na alam po natin ang salita ng ating Panginoon. Yan. So, praise God. So, sabihin mo muna sa katabi mo, magandang umaga sa iyo. Amen. Hallelujah. Di ba sabi dun sa kanta, paggising sa umaga, di ba? Napakasarap po na pinupuri natin ng ating Panginoon. Paggising pa lang sa umaga, umagang-umaga pa lang, inuuna na natin ang Panginoon. Amen. Praise God. So, marami tayong mga kailangang gawin, marami tayong mga dapat isipin, pero napakasarap po na sa umaga pa lang, umpisahan mo ng isipin, alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Praise God. So, muli po, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Palakpan po natin si Lord. Thank God. Hallelujah. So, dako po tayo sa mensahe ng Panginoon. Yan, sa kanyang salita. Yan. Praise God. So, okay, ang ating mong teksto ay sa Marcos chapter 16, verse 15 hanggang 17. Sabi mo dito, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabaptismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Saglit po tayo mo. Holy Spirit, we invite you, Holy Spirit. Patuloy ka naming hinihiling na maranasan o Banal na Espiritu. Paspasan niyo po ang bawat isa at tulungan niyo po kami maunawaan po ang iyong mensahe. At ang mensahe niyo po ay magsisilbi, Panginoon, upang kami ay patuloy na mabago, Panginoon. At masunod ang iyong kalooban, magkaroon ng kalakasan, Lord, tatak ng loob para, Lord, mapangyari ang nais niyo po. Lord, tulungan niyo po kami na hindi lamang po marinig, kundi may
sa buhay, may sagwa ang iyong salita, Panginoon, ang iyong mensahe. At salamat, Lord, dahil, Lord, patuloy niyo po kaming pinagkakalooban ng pagkakataon na makarinig, mapag-aralan ang iyong salita na nagbibigay sa amin ng liwanag, kalakasan, kapayapaan at katatagan. Maraming salamat po, Lord. Kayo na pong bahala po sa bawat isa. We worship you, we praise you, we glorify you, Lord God, in Jesus' mighty name. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palaban po natin si Lord. Yan. Praise God. So, minumula ako. Salamat po, Lord. Regalo to ng naging estudyante ko last year hanggang ngayon buhay pa. Okay, so, amen, so, sabi nga po dito, no, ang sinabi ng salita ng Panginoon sa Marcos 16 to 15 to 17, sabi niya, humayo kayo sa buong mundo. Napakahalaga na tayo po ay humahayo. Siguro kung wala pong humayo po na taga Santa Ana, no? Maayos siguro hanggang ngayon di pa tayo talagang nakakarinig ng salita ng Panginoon, no? Kaya napakahalaga na tayo po ay humahayo upang ang mga tao ay makakilala sa Panginoon. Sabi nga po dito, at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Tayo humahayo, of course, hindi lamang po maghanap ng mga kakwentuhan, hindi lamang po para tayo po ay makipagchismisan. Sabi nga ng mga nakatagpo ko kahapon, sabi niya, di tinanong ko, sabi ko, uminto po ako. Okay lang po ba hingin ko yung 5 minuto ninyo? Meron lang po bang ibabahagi tungkol kay Jesus? Ay, sige, kasi kung ano-ano mo minamartes namin, sige. Ayan. So, sabi niya nga po, no, pupunta tayo doon, hindi para mag-ipagmarites po. Pupunta tayo doon para, sabi po dito, para ipangaral ang magandang balita. At sabi po dito sa lahat ng tao, ibig sabihin, wala tayong pipiliin. Hindi lamang yung mukhang mababait, hindi lamang po yung alam natin, ay mabait to, ganito lang to, ganito siya. Hindi lamang po, kundi para sa lahat. No? Lahat, sabi nga po ng kakawentuhan ko kahapon, yung nabahaginan ko, lahat naman po tayo nagkakasala, lahat po tayo makasalanan. Tama po. At least po, no, nalalaman po ng bawat isa na lahat po tayo ay dahil sa biyaya lang po ng Diyos, nakakabalik tayo, nakakapag-worship tayo, nakakarinig tayo sa salita ng Panginoon. Amen? So, ang sino mang sumasampalataya ay mabaptismuhan at mabaptismuhan ay maliligtas. So, pinapangaral natin ang salita ng Diyos dahil ang mga tao, kapag hindi sila sumampalataya kay Kristo, alam natin doon sila sa patuntungo sa walang hanggang kaparusahan. Yung tinatawag po natin impyerno. Narinig niyo po ito sa akin, kahit siya pa ay pinakamabait, pinakamasipag na anak, unang hansawa, pinakamatulungin, marami siyang nagawang mabubuti, kahit po siya ang pinakamabait po. Kung hindi po siya sumasampalataya kay Kristo, sabi po dito, doon siya sa kaparusahan. Pero yung pagsasampalataya, pag sinabing sumampalataya, hindi lamang po sinasabi ng bibig natin. Sabi nga po, pag sinabi natin sumampalataya, magtitiwala kay Kristo. Pag sinabi natin sumampalataya, isusuko mo ang buhay mo kay Kristo kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Pag sinabi natin sumampalataya, hindi yung kalooban mo, kundi yung kalooban ng Diyos. Yan po pag sinabi natin sumampalataya, ibig sabihin, umaasa ka sa Diyos. Hindi ka umaasa sa sarili mong kakayanan, hindi sa sarili mong katalinuhan, sa sarili mong kaparaanan, kundi sa kaparaanan ng Diyos. Kaya sabi ko nga po, napakahalaga na inaalam po natin ang salita ng Diyos upang malaman natin ano ba ang gusto ng Diyos para sa akin. Amen. So yun po ibig sabihin ng sumasampalataya. So kapag sabi po dito, maliwanag po, kapag hindi siya sumasampalataya, ay paparusahan. Kaya po, tayo mga nakakilala kay Lord, sabi nga ng Panginoon, humayo tayo. Kung ipangaral natin ang mabuting balita sa mga pamilya natin. Kayo po, karamihan po, mga magulang. No? Ang hangad nyo po, ang mga anak nyo, buong pamilya nyo po ay maligtas, makakilala sa Panginoon. Kaya tulungan nyo po sila na makakilala sa Diyos.
Huwag po kayong magsawa, tara sama ka, tara attend ka, tara makinig ka. Huwag po kayong magsawa. Una, ipanalangin niyo muna sa Panginoon. Tapos, patuloy niyo po silang imbitahan. Opo, huwag po tayong magsawa. Siyempre, hindi naman kaagad-agad po, may mga pagbabago. Maari ang ilan sa atin, no? Hindi naman kaagad nag-response. Sabi nga po ni Nainida dati, nagtatago talaga siya, tumatakbo. Pero hanggang nung wala na siyang kawala, siyempre nakakarinig, yung salita ng Diyos, may kapangyarihan na baguhin tayo. So, kaya po, huwag tayong magsawa. I-approach lang ng approach. Yan, imbitahan na lang natin imbitahan. Yan, praise God. So, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng himala. Kaya hindi lamang po, pastor, na kung saan pag may sakit, pinag-pray, maaring bumalik, maaring hindi. Sabi nga nung kakilala ko, lahat yata ng pinag-pray niya, pumapanaw. Okay? So, pero, lahat po tayo, sabi po dito, lahat ng sumampalataya kay Kristo ay binigyan ng kapangyarihan, bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng himala. Kahit tayo po, kapag tayo humayo at maaaring meron tayong makatagpo na may karamdaman, pwede po natin ipag-pray. Okay lang po ba na ipag-pray ko po kayo? Yan. Hindi po po, pastor, pero sumasampalataya po kay Kristo. Si Kristo po ang magpapagaling po sa inyo. Okay lang po, may pag-pray ko kayo. Yun po yun. E nga pa naman natin sa Lord Jesus. Okay, sa pangalan ko, magpapalaya sila. Sabi po sa pangalan po kay Lord Jesus po, no? Magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Amen? So, okay, ang pag-uusapan po natin ay salitang evangelism. Yan po ay isa sa mga pinangahawakan natin, mga taga-Foursquare. Ang evangelism. Okay, ang ibig sabihin ng evangelism, ebanghelyo, mula sa salitang ebanghelyo. Ano po ba yung ebanghelyo? Si Kristo ay nabuhay dito sa mundong ito, ipinako sa krus, namatay, sa 3 araw siya'y muling nabuhay, at sabi niya siya'y muling babalik. Yan po. Kasi sa dictionary po, ang ibig sabihin ng evangelism, the spreading of the Christian gospel by public preaching or personal witness. Sa Tagalog po, ang evangelism ito po daw ay pangangaral ng gospel ng mga Kristiyano. Okay, kung tayo po ay Kristiyano, pag sinabi natin Kristiyano, mga anak ng Panginoon, ang anak ng Diyos, tama po ba? Pag sumasampalataya kay Kristo. Kung ikaw ay Kristiyano, sabi po, ang kahulugan ng evangelism, ito daw ay pagpapalaganap ng gospel tungkol kay Jesus Christ, na kung saan ang kaligtasan ay kay Jesus Christ lamang po. Pangangaral sa mga tao sa public or personal, o kaya yung nagpapatotoo ka. Sinasabi mo sa mga tao kung anong naranasan mo patungkol sa Diyos. Yan, personal witness. Sabi ng mga kwentuhan ko kahapon, yung isa nag-testimony siya, although first time ko siya na-encounter, sabi niya, nagkwento siya, naniniwala ko dyan kay Jesus Christ, sabi niya, naniniwala ko dyan. Alam mo ba, ilang buwan akong halos hindi makakain. Akala ko katapusan ko na. Talagang sabi ko, magpapaalam na siya. So, dinala siya sa hospital. Pero sabi niya, nung nandun siya, merong nangaral sa kanila, salita ng Diyos. At nanampalataya siya. Yung nga, ang sabi niya, Lord, gusto ko mabuhay. Nung meron siyang nakikitang na para bang magsusundo yata sa kanya, I rebuke you in the mighty name of Jesus. Sa ngalan ni Kristo, hindi ikaw ang Diyos na sinasamba ko. Lumayas ka, umalis ka dyan. At hindi na daw nagpakita yon. Ngayon malakas po siya. Di ba? Palakpan po natin si Lord. Namangako ako sa mga testimony po nila kahapon. At yung isa naman, magdalawa po silang nagmamarites po sa harap ng kalsada. Sabi nga po. Yung isa, sabi naman niya, ang testimony niya, yung una, nung binabahaginan ko sila, yung isa hindi talaga kumikibo. Nag-i-intercede ako, ano kaya ito, baka kontra siya, nag-intercede ako, nag-pray ako, Lord. Pero nung nag-pray ako, siya yung unang umiyak. Ngayon pala, halos kamamatay lang ng asawa niya.
At kwento niya na testimony siya, akala daw niya susunod na siya kasi nung panahon ng pandemic, nag-positive siya. Yan. Pero buhay na buhay siya. Kaya nga sabi niya, naniniwala ako dyan sa sinasabi mo tungkol kay Jesus. Amen? Sabi ko nga, kala ko masisiro na naman kami kahapon, Lord. Sabi ko, ayan, so hanggang sa naisipan ko pumunta dun sa libutan. Doon sa pinuntahan ko natin, naghumayo ko banda doon. Sabi ko, pumunta tayo Dalabas ka ako. Banda doon sa Dalabas. May nakita kami doon sa, sa libutan Pusburo yun. Malayo doon sa dating simbahan doon. So, yun. So, nakita namin yung dalawa. Sabi ko, puntahan natin yun, sharean natin. Nandito naman sa kasada, nagkakwentuhan. Wala namang ginagawa sa buhay ka. Sharean natin. So, sharean namin, praise God po. Marami kami mga sharean yung palapit pa lang ako, nagtatago na sila. Kaya marami po. Sabi nga ko nga, doon sa bata, tignan mo, nagtago. O, di pa man tayo lumalapit. Para tayong ano. Yun po, no? So, praise God po. Sabi, personal witness. Yan. Pag sinabi natin evangelism is the term we use to refer to the preaching of the gospel. It comes from the same Greek word for gospel, evangelion, and means literally gospeling. When we evangelize, we are gospeling, we are spreading the gospel of Jesus. Ibig sabihin po nito, pag sinabi natin evangelism, ang sabi po dyan, walang iba kundi ikinakalat po natin si Jesus Christ. Ikinakalat po natin, ibig sabihin pinapahayag natin sa mga ibang tao. Yan. Pag sinabi natin evangelism, galing daw sa salitang Griego kasi po ang Bible ay nasulat sa Greek, Aramaic, Hebrew. Yan po ang tunay na language po ng pagkakasulat po ng Bible. Ngayon, na-translate lang para maintindihan natin. May English, may Tagalog, may Kapampangan, para lang maintindihan natin. Pero yung Bible po, nasulat po siya talaga sa salitang Griego, Hebreo, tsaka Aramaic po. Yan po. So, siyempre, babasahin ko dito yung Greek. Hindi nyo maintindihan. Sabi nga ni, English nga lang, hindi ko na maintindihan, Griego pa. Di ba? Hebrew pa. Aramaic pa. Siyempre, kaya tinatagalog natin yung salitang kaya natin unawain. Amen? At ang sabi po dito, sa Bible po, ang kahulugan daw po ng evangelism, to announce. Ibig sabihin, para ipahayag. Okay? Declare, dalhin. Ibig sabihin, dalhin mo sa ibang tao si Jesus Christ. Dalhin mo yung gospel kay Lord Jesus sa mga tao. Or i-preach, ipahayag mo, ipangaral mo. Yan. So sabi mo dyan, para daw tayong mga anghel na nagdadala ng mensahe sa mga tao. Na kung saan itong mensahe ito ay pwedeng makapagbago ng buhay. Pwede matransform yung kanyang buhay. Na dati ay walang pag-asa, magkakaroon ng pag-asa. Na dati ay walang personal na relasyon sa Panginoon, nagkaroon ngayon ng relasyon sa Panginoon. Na dati ang ginagawa lang nila, matulog, kumain, pero ngayon nagkaroon ng layunin, purpose ang buhay. Kaya po, yan ang nagagawa po ng good news o mabuting balita. Kaya napakahalaga po na tayo mahayo o pinapangaral natin ang salita ng Panginoon. Mga dahilan kung bakit kailangan ang evangelism. Yan, nalaman na natin anong kahulugan ng evangelism. Ito ay pagpapahayag patungkol kay Jesus Christ. Ngayon, anong dahilan? Bakit kailangan natin ng evangelism? Sabi po, una po, submit to the Great Commission. Bilang pagsunod sa utos ng Panginoong Hesus. Great Commission. May mission si Lord Jesus kaya siya napunta dito para ipangaral ang kaharian ng Diyos. Para tayo ay merong kaligtasan. Kasi patungo tayo sa impyerno. Lahat tayo nagkasala, tama po ba? Lahat tayo makasalanan. At dahil doon hindi tayo pwede sa langit, hindi tayo pwede sa kaharian ng Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos ay lugar ng kabanalan. So hindi tayo pwede. Lahat nagkasala. Ang patutunguhan natin ay sa impyerno. Ngayon, si Jesus Christ po, kaya siya naparito upang ipangaral, no, na kung saan patungkol sa kaligtasan.
kaligtasan sa pangako ng Diyos Ama na si Jesus Christ ang ating kaligtasan, ang ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. Kaya siya napako, namatay doon sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay para tayo ay maligtas. Sa halip lang tayo pahulog na sa impyerno, pero tayo na nagpalataya kay Jesus. Sabi nga, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi na parurusahan, pero yung hindi sumampalataya sa Kanya ay parurusahan. So, ibig sabihin, ikaw na sumampalataya kay Kristo, doon ka sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, pansamantala lang tayo dito habang tayo nabubuhay pa dito. Pero kapag tayo kinuha na ng Diyos sa mundong ito, doon tayo sa Kanyang kaharian. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Kaya po, huwag tayong manghinawa na humayo, huwag tayong manghinawa ng mga mahal natin sa buhay, mga relatives natin, pamilya natin, patuloy natin silang idalangin na sila ay sumampalataya na kay Kristo. Ang pagsampalataya, sinasabi nilang, kilala ko si Jesus, hindi po ganon yun. Hindi lamang po sinasabing, nasa puso ko naman siya. Hindi lamang po ganon. Amen? So, ang pagsampalataya, wala tayong ginawa. Ang pagsampalataya, actually, ang kaligtasan, ang sinasabi ko, ang kaligtasan, wala tayong ginawa. Si Kristo ang gumawa ng lahat ng yan. Ang kailangan lang natin, magtiwala, sumampalataya tayo doon sa ating Panginoong Kristo. Upang tayo ay maligtas. Upang tayo hindi na doon sa impyerno. Sabi nga po, di ba, wala tayong alakaalam-alam kung kailan tayo mababawian ng buhay. Di ba? So maraming bigla na nagkaroon ng pandemic, ng virus niya, ang dami po mahanaw. Tama po? So hindi natin alam kung ano mangyayari sa ating paligid o sa buhay natin. Pero ang mahalaga, lagi kang handa, ay yun ay ang sumampalataya kay Kristo. Pangako niya, sino mang sumampalataya sa Kanya, ay hindi na parurusahan. Amen! Palakpan natin si Lord. So, kapag tayo humayo, kapag ipinangaral natin ang salita ng Diyos, ipinangaral si Kristo, sabi po dito, tanda na ikaw ay sumusunod sa nais ng Panginoon. Ang mission niya, maligtas po ang pamilya mo, maligtas ang kapitbahay mo, maligtas ang kaibigan mo, maligtas ang mga nakakasalamuha mo. Yan ang mission ng Panginoon. So, kapag ikaw ay mahayo, nakikibahagi ka sa mission ng Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah! Yes po, mainit. Yan, nakakapagod. Minsan, pupunta ka, wala sila. Maaaring ganon, pero alam ng Diyos ang ginagawa mo. Siya yung mag-a-award sa'yo. Siya yung bibigay ng gantimpala sa'yo. Nagpagod ka eh. Di ba kahit na naman tayo, di ba pag nagpapagod tayo, binibigyan naman tayo ng pagpapala ng ating mga pamilya. Minsan kahit nagpapagod tayo, di ba? So ganun din ka, sabi nga ng Panginoon, ang Diyos Ama. Amen. May pagpapala. Praise God, palakpan natin si Lord. Sabi ko dito sa Mateo 28, verse 19 to 20, kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sabi niya, humayo tayo. Humayo. Baptismuhan, ibig sabihin tulungan natin silang manampalataya kay Kristo sa ating Panginoon at gabayan natin sila. At sabi ng Panginoon, kasama natin siya. Kasama natin. Kapag tinanggihan nila kayo, ang tinatanggihan nila ang Panginoong Hesus. Kapag tinanggap nila kayo, ang tinanggap nila si Kristo Hesus. Amen. Kaya kapag pinersecute kayo, si Jesus Christ ang pinapersecute nila. At kung pinapersecute po nila si Jesus Christ, alam po natin yun lahat. Si Lord ang siyang bahala sa kanila. Amen! Praise God! Hallelujah! Sabi po sa Marcos 16, yung verse natin, sabi niya, humayo kayo sa buong mundo. Ibig sabihin, huwag kayong titigil.
Huwag kayo makakontento na, meron na ako nasira, meron na akong bunga. Yes, praise God, salamat kay Lord. Meron ka nang nadala sa Panginoon, pero huwag kang tumigil. Huwag kang mag-stop na lang doon sa isa. Tuloy-tuloy ka, sabi po dyan. At ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao, kasi yung kapitbahay mo, tao din yan. Amen. Kahit bata to, tao din to. Kami sasabi niya sa lahat ng tao eh. Hindi niya sinabing sa mga kakilala mo lang. Hindi sa mga kumari mo lang, sa kaibigan mo lang. Hindi niya po sinabi gano'n. Sabi mo sa lahat ng tao, ibig sabihin, huwag kang titigil. Kahit sino pong tao, basta nakita mo, nangusap sa iyong banal na espiritu, share the word of God. Ibahagi mo. Kwento mo lang kung anong ginawa ni Lord Jesus sa iyo. Grabe po yung ginawa sa akin ng Panginoon, kaya nagpapasalamat ako. Kaya kung ikaw gusto mo maranasan, sumama ka sa akin. Amen! O, palakpan natin si Lord. Next. Sabi po sa Gawa chapter 8, actually po, sabi nga po dito, di ba? At sabi dito, bibigyan sila ng kapangyarihang gumawa ng himala. Pero take note po, tandaan po natin, hindi lahat ng gumagawa ng ganong bagay, himala, ay galing sa Diyos. Hindi lahat ng nagpapagaling ay galing sa Diyos. Sabi nga ni sabi ko nga kay Nanay Nida, hindi lahat ng pastor ay pastor. Mayroon nagpapastoran. Opo. Hindi lahat ng, halimbawa, tawag dito, nanggagamot to, gumaling siya. Hindi lahat ng nanggagamot ay galing sa Diyos. Paano po yun? Tingnan po natin. May isang kwento sa Gawa chapter 8, ang pangalan niya ay Simon po. Simon. Kilala siya. Kilala siya sa kanyang lugar na nanggagamot po. At sabi nga po, kinikilala siya parang, at sabi nga po, tinatawag siya na dakila. Dakila. Tinatawag siyang dakila. Okay? Ang lalaki ito, ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila, na kung saan pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng kanyang salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya isang dakilang tao. Ito yung problema. Malalaman niyo kung talagang ito ay galing kay Lord. Ang lahat ng bagay ay binabalik niya ng kapurihan sa Diyos. Pero ito, sabi niya, ay pinagmamalaki niya, baga pinipraise niya ang kanyang sarili. Sabi niya na siya isang dakilang tao. Yung papuri, kiniklaim niya. At pinapakinggan naman siya ng lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Ibig sabihin, mula sa mga mahihirap hanggang sa mayaman, pinapakinggan itong si Simon. Mahabang panahon din siyang pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya siya'y patuloy na pinapakinggan nila. Sa verse 12, ngunit nang sumampalataya sila, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita. Okay, may lingkod ng Diyos dumating. Si Felipe, biglang nangaral sa mga tao. Yan, tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol kay Yesu Kristo. Nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Sumunod sila sa kanya. Nagpabautismo. Ngayon, pati si Simon ay sumampalataya rin. Nang mabautismo ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Di ba yung mga lingkod ng Diyos na kung saan nakapagpapahayag ng himala? Kasi sabi ng Panginoon, humayo kayo at bibigyan ko kayo ng kapangyarihan magpalayas ang demonyo. So, ngayon itong si Felipe, na lingkod ng Panginoon. Nakikita ni Simon, wow, siguro namamangha siya, ay gumaling. Di ba? Nawala ang kanyang karamdaman. Nakikita siguro ni Simon, humanga ito. Ang nangyari kay Simon, akala niya, yung parang sarili lang ni Felipe yun. Hindi niya alam, galing na sa Diyos, ang Diyos ang nagpapagaling. Ngayon naiinggit si Simon. Kasi gusto niya, magkaroon din siya ng ganon para ang mga tao sa kanya humanga. Iniisip niya, sasabihin ng mga tao, ang galing-galing ni Simon. Pupunta tayo sa kanya kasi nagpapagaling yun. Yan. Kapag kiniklaim nila yung kagalingan, hindi po yung galing sa Diyos. Pero kapag ang isang tao, pinagaling ka ng Diyos, hindi ako ang nagpapagaling, kundi ang Diyos. Amen! Palakpakan natin si Lord. Okay, so lahat ng yung nakita ni Simon at ang sabi nga,
Eto po, sabi po, okay, nakita ni Simon ang Espiritu pinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapato ng kamay ng mga apostol, kaya inalok niya ng salapi. Kala niya mabibilhan niya. Inaalok niya ng salapi sina Pedro. Ibig sabihin, bigyan niyo ka rin niya ng kapangyarihan niya, bigyan niyo rin ako niyan. Babayaran ko kayo. Akala niya ganon. No? So sabi niya, bigyan din ninyo ako ng kapangyarihan ito upang sinong batuhan ko ng kamay ay tumanggap sa Espiritu. Sabi niya, sinagot siya ni Pedro, naway mapapahamak ka sa kasama ng iyong salapi sapagkat inakala mo mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin mo, hindi lahat ng nagpapagaling ay galing sa Diyos. Kahit si Simon na salamangkero, nakapagpapagaling siya. Pero nung dumating ang lingkod ng Diyos, doon nakita ang tunay niyang ugali. Gusto niya magkaroon din ng ganito para maging sikat siya. Amen. Okay po. Praise God. Pangalawa po, share your faith. Yung kanina magpasabit po tayo sa Great Commandment, share your faith para ibahagi po ang iyong pananampalataya. Kaya tayo mahayo para ibahagi nyo rin po ang iyong pananampalataya. Okay. So, sa John chapter 4 verse 28 to 30, yung babae, isang babae na maraming asawa, maraming kabit, o kabit ng lahat ng maraming lalaki. Nakatagpo ng Panginoon. Sinira ng Panginoong Hesus. At itong babae sa dulo po ay nanampalataya kay Kristo. Nung manampalataya kay Kristo, ang sabi po dyan, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, hali kayo, tingnan ninyo ang tao nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo. Kaya kinumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Nang ma-encounter niya si Lord Jesus, pumunta siya sa kanyang kababayan, hinikayat niya ang kanyang mga kababayan kung anong ginawa ni Lord Jesus sa kanya. So tayo humahayo para i-share po natin ang pananampalataya natin sa ibang tao. Ang sabi po dito, sabi po dyan, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Dahil sa testimony po ng babae, marami ang naligtas, marami ang nanampalataya. Kaya po, kung kayo po, i-share niyo po ang pananampalataya po ninyo, kung anong ginawa ni Jesus Christ po sa inyo, marami ang maliligtas. Palakpakan natin sa inyo. Sabi po dito, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam namin, siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. I-share niyo po. Share niyo po. Sige po, balakan po natin sa Lord. Share niyo po ang inyong pananampalataya. Kwento niyo lang kung anong ginawa ni Lord Jesus sa inyo. Di ba kaya nung Sabado ba kahapon, tinanong ko, mula nung nakarinig ka sa salita ng Panginoon, ano na ang ginawa ng Diyos sa iyo? Kasi mahalaga po yun na ikukwento natin. Para lang sa ganun pa kami makarinig. Ay wow! At pareho ang sitwasyon ninyo. Amen. Pangatlo, para may show the way, para may pakita natin ang daan patungo kay Kristo. Malaman ng tao na si Kristo lang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Sabi po sa John 14 verse 6, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, ibig sabihin, tayo mga mananampalataya, humahayo tayo para ipakita natin sa kanila na walang ibang kaligtasan kundi si Lord Jesus. Kapag every time na may hihinto ako, okay lang po ba mag-share po ako patungkol kay Jesus Christ? Lagi tatanong, ano ka ba? Anong relihiyon ka ba? Yan kaagad ang tanong eh. Relihiyon. Sabi ko po, ito po ako kung relihiyon po ang tinatanong ninyo. Pero nagpunta po ako dito dahil kay Jesus Christ. Wala po akong dinadalang anumang relihiyon. Wala akong dinadalang anumang relihiyon. Kasi wala akong sinasabi sa Bible, sasali ka sa ganito, sasali ka sa ganyan, para ikaw ay mapunta ng langit. Hindi po. Ang sabi po sa Bible, wala nang ibang kaligtasan kundi si Lord Jesus lang. Hindi ka po dahil sasali ka sa... Marami na, may nakakwentuhan po ako dati. Sinalihan niya ang lahat. Sumali ako sa ganito, sumali ako sa ganito, sumali ako sa ganito. Walang ibang daan ng kaligtasan
kundi si Lord Jesus po. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay po. Okay po. Sasabi po dito sa Lucas chapter 12 verse 6 to 21. Kwento ko na lamang po. May isang mayaman. May isang mayaman na umani, nagsagana sa kanyang bukirin. Ibig sabihin, marami siyang mga inani, mga paalay, ganyan. Ngayon, nagpatayo siya ng imbakan. So, pinulong niya yun. So, ibig sabihin, sabi niya, nung makita niya, ang dami na niyang mga naimbak na pagkain na mga paalay, sabi niya, ay hinilata na lang ako. Matutulog, kakain, ang dami-dami ko ng pagkain. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ngunit sinabi sa kanya, Diyos, hangal, sa gabi rin ito, ibabawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inalaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sabi po natin kanina, show the way. Ibig sabihin, hindi tayo nagiging makasarili. Etong tao ito, naging makasarili eh. Sabi niya, kakain, tutulog na lang ako kasi marami na akong pagkain. Pag tayo nananampalataya kay Kristo, ibig sabihin, gumagawa din tayo ng mabuti. Hindi tayo nagiging makasarili. Halos lahat ng tao ang laging laman ng isip kung paano magkapera, kung paano umangat sa buhay, kung paano makakain. Yan. Nagtatrabaho siya para umangat sa buhay, para may pagkain. Nagigising ka sa umaga, anong dahilan niyo po? Bakit kayo nagigising sa umaga? Maglaba, maglinis, magluto, mag-imbak, kung ano-ano. Para sa sarili lang, pero yung para kay Lord, wala. Bakit ka nagtatrabaho? Para sa sarili mo lang. Nasaan ang para sa Diyos? Bakit ka nagigising sa umaga? Para po maglinis, para magluto. Nasaan yung para kay Lord? Amen? Etong tao ito, wala kang para ka sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, ngayon di ba bawiin ko ang buhay mo? Hindi na enjoy. Anong ibig sabihin natin dito? Ang buhay natin galing kay Lord. Amen. Wala tayo na pag ginagawa kundi isipin ang kapakanan ng pamilya. Papagod tayo ng gusto. Pero yung time para kay Lord, wala tayo. Siya naman ang nagbibigay ng lahat. Kumakain tayo, nagtatrabaho tayo para sa ating pamilya, pero nakalimutan na natin yung para sa Diyos. Amen. Sabi nga po, hindi natin madadala ang lahat ng yan pag tayo kinuha na ng Diyos. Minsan trabaho tayo ng trabaho, mapupunta lang para sa hospital. Diba? Pinipili natin mawala ng oras sa Panginoon dahil kailangan natin kumain, kailangan natin mapakain ng pamilya natin. Kaya lang, napupunta sa pagpapagamot. Napupunta sa ganito. Amen. At malabat hindi pa, yung kinita mo, kulang na kulang pa. Amen. So, lahat po ay galing kayo. Sige ba, palakpan natin si Lord. Pangapat mo last na to. Strengthen other evangelists para mapalakas po natin yung mga ibang humahayo. Tingnan niyo po, lumakas si pastor nung sumama po kayo. Di ba? Pero nung si pastor lang mag-isa, palagay niyo po kaya, ano kayong tsura ni pastor nung mag-isa lang siya humahayo? No? Anong siguro ni pastor, no? Baka siguro, nagdadalawang isip siya, kung na kaya, nakapagod. No? Isa lang mag-isa. Pero kung sumama kayo, di ba, ang sarap-sarap, habang naglalakad tayo, nagkukwentuhan. Ang sarap ng kwentuhan kina nanay. Di ba? Ang sarap po. Minsan, oras na, kwentuhan pa rin tayo, di pa tayo nakakapag-start. Kasi nakakapagpalakas po. Kapag sabi nga po, kaya po pinopost yung dadapor ako. Gusto ko ma-encourage yung mga ibang mananampalataya. Ay si Pastor Jerry, kahit mag-isa lang siya, nagdadapor siya. May humahayo siya. Maraming nagre-response, nagko-comment sa Pastor, sino pong kasama nyo? Ako lang pong mag-isa. Ay, grabe po. Yun, nakikita nila na walang nagiging hadlang at nakapagbibigay ng kalakasan sa kanila. Sinasabi ko nga, ako hindi po ako evangelist.
Inaamin ko po, di po ako evangelist. Di ako katulad din na Pastor John, yung nag-preach dito, si Pastor Noel. Sinasabi ko sa kanila, naiingit ako sa inyo kasi kayo, ang lakas ng loob nyo, mag-share ng gospel. Ang lakas ng loob nyo, ganito, i-review ng isang tao, ang galing nyo mag-approach. Hindi po ako evangelist. Yan. Di po ako evangelist. Di ako katulad nila na paghumayo talaga. Pero sabi ni Pastor Noel, hilingin mo. Hilingin mo. Yan. So, hilingin natin sa Diyos. Hilingin mo, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan. Lakas ng loob at pagkakataon na ma-share kita sa iba. Bigyan mo ko ng pagkakataon na makapag-invite. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hilingin mo. So sabi ko, Lord, mahina ang loob ko, mahihayin ako. Kasi po, nung bata ko talaga ako, tahimik lang ako tao. Yan. So, kami na ako sa mga most behave. Yan, mahihain. Talagang hindi nakikipaghalubilo. Pero Lord, kailangan kong paglabanan to. Ahayo ako para sa'yo. Para maparangalan kita. Malapit ka nang bumalik. Malapit ka nang dumating. Lumadaanan mo kung naglilingkod sa'yo. Umahayo, ipinapahayag ang iyong mabuting balita. Malapit nang dumating si Lord. Kung hindi man, sa edad natin, malapit na natin mamit si Lord. Sa mga nararamdaman natin sa katawan. Di ba? So, ako, kahit ganito po edad ko, marami ng mga So, lalo na pa mo kaya kayo, di ba? Siguro bata lang dito, si Luisa, si Jaylin yan. Pero lahat tayo, nandun na tayo sa maraming iniiring sa mga katawan. So, habang may lakas pa po tayo, i-share na natin ng gospel. Share natin si Jesus habang nakakalakad ka, habang nakakatayo ka, habang nakakapagsalita ka. Gamitin mo ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay. So, konti na lang po, matatapos ako. Yung disciple ng Panginoon sa 22, pinahayo niya. Ang sabi niya, pagkatapos nito pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa. Ibig sabihin dala-dalawa, magpa-partner, o kayong dalawa, dito kayo, kayong dalawa, doon kayo. Magsama kayo. Yan. Sa bawat bayan at buhok na pupuntahan niya, sinabi niya sa kanila, napakarami na aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo! Tandaan niyo po, meron pag sinabi pang ganito, talagang matiin yan. Humayo kayo! Sabi ng Panginoon, isinusugo kayo parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Dala-dalawa, pinaghayo niya. Sige, punta kayo sa mga bayan-bayan sa buhok, sa mga purok-purok, punta kayo dyan. Yan. Huwag kayong magdadala na ibig sabihin, huwag niyong intindihin kung meron kayong dalang pera o wala. May dala kayong pagkain o wala. Huwag yung intindihin nyo, huwag yung isipin yun. Diba? Misa kasi ayaw natin humayo kasi wala tayong bitbit na pera eh. Wala tayong pamasahe, wala tayong ganyan. Diba? Wala tayong panggas. Yan. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Ibig sabihin kung pupunta ka doon ka sige. Ibig sabihin, huwag kang magpapakadlang. Ang goal mo, mag-share ng gospel, huwag kang magpapahadlang. Yan, baka biglang may, alam mo, mag-share ka ng gospel, biglang dumating ka, ibig, tara, mag-birthday tayo. Patayin na. Di ba? So, yung goal mo, kailangan meron kang goal, meron kang schedule. Yan. Next, pagpasok ninyo sa alimang bahay, sabihin mo ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay nito. Ibig sabihin, binibigay mo yung blessing sa pamilyang yun, sa tahanan yon. Kung
maibigin sa kapayapaan na katira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Kaya nga sabi ko nga po, yung mga tumatanggi, tinanggihan nila si Kristo yung kapayapaan, yung blessings ng Lord. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang iahin sa inyo sapagkat manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Yan po. So, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple, yan, mag-stay kayo doon, papakainin nila kayo, yan. Kasi pinapakain mo sila ng spiritual food, sila naman na magpapakain sa iyo ng kailangan mong pagkain. Yan. Sabi po dito, at karapat dapat tumanggap ng sahod. Actually po, dapat po talaga ganun. Yan po, si Bible po ang nagsalita ni si Lord Jesus po, no? Kaya po sa lahat po ng nagkikare sa kanyang mga pastor, salamat po at si Lord po ang bahala po sa inyo. Si Lord po yung magbabalik po sa inyo. Si tatay na binibigyan ako lagi ng inumin, sabi po sa Bible, ang sino magbigay ng kahit isang basong tubig ay pagpapalain ng Panginoon. Sa mga nabibigay po, nag-aalaga po sa pastor, maraming salamat po. Kasama po yan po sa Bible. Salamat. Palakpan po natin si Lord. Yan po. Yan po. So, bless nyo rin po si Pastor Victor. Yung mga pupunta dito, Pastor, kung pwede mo natin i-bless po natin sila. Amen? Thank God. At sa mga tumutulong sa akin dito sa church, maraming salamat. Si Lord Jesus po ang tinulungan po ninyo. Amen? Instrumento lamang po ako ng Panginoon para magpatuloy ang gawain dito. Salamat po. Sa lahat po. Praise God. Sino palakpan natin si Lord? Sa mga nag-aalaga dito, si Lord po. Sa mga kabataan natin na patuloy na nag-aalaga din dito, salamat po. Si Lord po ang ginagawa niyo po ng kabutihan. Sabi mo dito, okay, pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Ako, sabihin ko, ako po arte-arte. Hanap po ni Lord. Di ba? Huwag tayong arte-arte. Kung anong inahin sa inyo, kainin ninyo. O kayo mamimili, ayun, ano ko yan, gusto ko yung cake. Gusto ko yung ice cream. Huwag po kayong ganon. So kung anong inahin sa inyo, salamat po. Ganon. Di ba? Okay, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan, hindi kayo tinanggap. Pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumakit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa ibig sabihin, pagpaganda na po. Papagpagin yung alikabok, ibig sabihin nun, hindi pagpapala. Sa halip na pagpapala, hindi pagpapala ang darating sa kanilang buhay. Parang iniiwan mo ba? Para yung kaparusahan ang mapapasay mo. Ganun po. Ngunit pagkatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, mas kakahabagan pa ang mga taga Sodoma kaysa bayang iyon sa araw ng pag-uupong. Yung Sodoma, ito yung mga namumuhay ng talagang taliwas sa Panginoon. Pag di tinanggap, si Lord Jesus ang hindi nila tinanggap. Yung blessings ang hindi nila tinanggap. Pero kapag tinanggap, yung blessings ng Diyos ang kanilang tinanggap. Amen. Kaya lahat po tayong mga tumanggap kay Kristo, pagpapala po ng Diyos ang tinanggap ninyo. Maaring parang di natin nakikita sa panahon na to, pero alam po natin, uuwi tayo sa Panginoon, sa kanyang kaharian. Pero habang tayo nabubuhay, natitiyak po, pagpapalain tayo ng Panginoon sa lahat ng mga sumampalataya sa Kanya. Kaya tayo po, huwag tayong manginawa. Ibahagi ang salita ng Panginoon. Sa mga ginagawa natin, alam ng Diyos ang lahat ng ating pagpapagal. Yung mga ibinabahagi natin, kasi hindi lamang po na kung saan material na bagay para tayo makapag-share ng blessings sa iba. Yung ibinabahagi mo sa Jesus, malaking blessings yan. Yung magibahagi ka sa gawain ng Panginoon, malaking blessings yan. Yung tinulungan mo ang lingkod ng Diyos, malaking blessings yan. Amen. At tiyak po, grabe ang pagkapalan ng Panginoon ibabuhos sa atin. Sige po tayo yung mukhang manalang. Father, we praise you. Hallelujah. Salamat po o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat po Panginoon. Inayaan niyo po makakilala kami. Marinig ang mabuting balita. Salamat
Salamat po sa iyong biyaya at habag. Hindi man kami karapat-dapat. Nabuhay kaming makasalanan. Nabuhay kaming hiwalay sa inyo. Pero Lord, hindi kayo tumigil para kami makarinig ng mabuting balita patungkol sa iyong Panginoon sa Kristo. Salamat sa kaligtasan. At sa oras na ito, alam ko po, oras na namin para ibahagi naman, Lord, i-transfer din, i-share din kung ano yung nakamtan namin mula sa ito. Bigyan niyo po kami ng puso pagmamahal sa ibang tao na sila'y makakilala sa inyo. Sa aming mga pamilya, dinadalangin namin sila na makakilala sa inyo. Maligtas. Sumampalataya sa iyo, Panginoon sa Kristo. At kami mga sumasampalataya ay magpatuloy, O God. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na lumiko po kami. Bumalik sa dating buhay. Huwag niyo pong hayaan, mapalayo kami sa iyo. Bagkus, Panginoon, patuloy tulungan mo kami magtiwala sa iyo, O God. Sumampalataya at maglingkod. Maaring sa ngayon, nakikita namin wala kaming gaano, Panginoon, na maibigay sa iyong gawain. Pero naniniwala kami, ikaw ang Diyos na tumutugon ng lahat ng aming pangangailangan. At alam niyo po ang puso ng bawat isa kung gaano po kami nais na maging bahagi ng iyong kaharian sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Kung gaano po nais, Panginoon, pagpalain ng iyong mga lingkod. Lord, patuloy kang maghari sa aming mga puso. Gamitin niyo po ang aming mga testimony, ang aming mga karanasan, para, Lord, makakilala ang iba. Salamat po, Panginoon, sa pagtitiwala. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong pagkalinga. Thank you, God. Thank you, God. Sige po, sa mga kayang tumayo. Sa mga kayang tumayo po tayo. Hallelujah. Praise Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Oh, bless your name, God. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God. Thank you, God. Sige po, awitan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magkawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di napabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah, God. Napakabuti mo, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang kapares. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong biyaya at habag. Kay buti-buti mo, sige po, awitan po natin ang ating Panginoon. Purihin natin siya, sambahin sa lahat ng oras. Hallelujah, God. Lord, ang iyong mga anak sa oras na ito ay patuloy na nagpupuri, Panginoon. Holy Spirit, Holy Spirit, fill us with your presence, Holy Spirit. Banal na Espiritu, kumilos ka, hallelujah. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di napabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nababago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Panginoon, maraming salamat po sa ikampihan. Minsan po, nawawalan po kami ng lakas, pag-asa, pero dahil sa iyong pagkilos, sa iyong pagpapangusap, Panginoon, nagpapatuloy kami dahil sa inyo. Kaya Lord, sa lahat po, Panginoon, na patuloy na naglilingkod, patuloy na sumasampalataya sa iyo, Panginoon, patuloy na humahayo, patuloy na nagkakaroon ng puso, Panginoon, para sa iyong gawain, Panginoon, para sa iyong mga lingkod. Lord, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Patuloy mo, Lord God, na gamitin sa iyong kalwalatian, mightily, effectively. I-bless yung po kasama ng aming mga pamilya, ng kanilang pamilya, Panginoon. Patuloy, Lord God, ikaw mag-sentro ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya, at maranasan po ang rumaragasang pagpapala sa inyo. Ingatan niyo po ang bawat isa, patuloy sa paghahayo, Panginoon, ay maranasan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, O Lord. Hallelujah, sa lahat ng mga may encounter, Panginoon, makikita, makakausap, malalapitan na may karamdaman, Lord God, sa kanilang pagdalangin, Panginoon, maranasan ang agarang kagalingan, Panginoon, in Jesus' mighty name, O God. Hallelujah. Patuloy na maranasan ang katagumpayan at pagbagsak at ang gawa ng kaaway sa ngalan ni Kristo Jesus sa lahat ng humahayo, Panginoon. Basbasan niyo po ang bawat isa. Anoint us, O Lord God. Hallelujah. Gamitin niyo po kami sa pagpapalawak ng iyong kahayaan. Thank you so much, Lord. We worship you. We praise you, O God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga nangihina. Patuloy po kalakasan mula sa inyo. Sa lahat po ng mga nagpapagal, Lord, kagalakan mula sa inyo. At sa lahat na may karamdaman sa oras na ito, I declare healing upon healing in Jesus' mighty name. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. We worship you, we praise you, we glorify you, Lord God. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Sige po, palakpan po natin si Lord. Kung makakabubo po tayo. Yes. Hallelujah. Sarap po ng mensahe, no? Ganda po ng mensahe ni Lord, no? Sige po, kung tayo po ay pinagpala po ng ating Panginoon, pagpala po tayo sa ating narinig na mensahe, at tayo po ay darako sa ating pagbibigay. Ano po? Pagpapalain po natin ang ating simbahan. Sige po, ihanda po natin yung ating mga offering or tithes sa ating box po. Sige po, ating pag-pray. Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Napakaganda pong mensahe na narinig po namin sa umagang ito, na tunay nga po na nais mo kami po ay umayo upang patuloy po namin makita, Panginoon, ng iyong kagandaan loob po sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko sa bawat anak mo na patuloy pong magbibigay, at nakikita mo po, O Diyos, ang kanilang mga puso, kung gaano po sila nais makapagbigay, Panginoon, sa iyong gawain upang malawak po ang gawain dito po sa San Simon, Panginoon. Lord, dalangin ko, patuloy niyo pong pagpalain ang inyong mga anak, patuloy niyo pong i-bless, at ibalik siksik-liglig at umaapaw na pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon. Alam ko po, O Diyos, na hindi po nasasayang ang lahat po ng aming naibibigay, O Diyos, kundi at ibibigay mo po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless mo po ang inyong mga anak na nagbibigay sa iyo at nagtatapat. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Sige po, happy giving. Praise God. Siguro wala po muna natin si Lord. Ayan. So, salamat sa ating
Panginoon. Praise God. So, and sa katagumpayan ng gawain nito. Okay po, wala naman pong gaanong announcement. Ayan, pagpurin niyo lang kami ni Pastor Victor. Malapit na po kasi yung Christmas party ng mga pastor. Okay, so sa mga gustong katulad ng dati, gusto pong magregalo sa mga pastor, pwede naman po. Ayan, so welcome po yung bawat isa kung gusto po. Kasi ang Christmas party po ng mga pastor ay sa December 2, tama pa sa December 2. Yan po, kung gusto niyo pong regaluhan po sila, yan, mabit-bit din lang po sa akin o kaya kay Pastor Victor. Yan. So, para dun sa panahon ng Christmas party nila, yan, tayo naman po, pag-uusapan na lang natin pag December na. Yan, pag-usapan po natin yan. So, kung anong gagawin natin sa ating Christmas party. Malayo-malayo pa naman ng konti. Siguro, dati na anong araw yung Christmas party natin? 19, 20, 21 ba yun? Mga something ganun na. Po. Okay, pag-usapan na lang natin kung anong abot kayang presyo. No? So, dati ang nabunod ko si Marlene. Tama ako? Oo, si Marlene nabunod ko. Dati kasi nagninegosyo siya ng mga something sa kalsada. Sabi ko, dapat yung gagamitin niya sa ganito. Kaya yun ang binili namin noon. So, yun. So, nagkaroon kami ng exchange gift noon. Si Nanay Elsa, may plano siyang pero di pa naman natin alam kung anong kalooban ng Diyos. Baga sa mga banding something ganon, yung natin, mga Christmas party. Yan po. Yan. So, salamat kay Lord at salamat din po kay Nanay Tatay, pangalawang linggo na nakasama natin. Yan, salamat kay Lord. Parami tayo ng parami, no? Amen. So, praise God. So, tayo lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Tinatawagan ko po si Ate Elsa. Panginoon, maraming salamat po sa tagumpayan. Salamat po sa inyong mensahe. Ingatan niyo po kami. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa inyo lahat. Ayaw po, sige po. Opo. Wala na kayo po ba? Gawanan. Pananigan. Ano ba yung nagano? Sabay na kayo, Nanay Elsa. Sana. Bali po, ligin ka, magaling ka. Nanay Elsa! Ay, nanay, nanay, Gagawin inyo po. po. Ay, kay ano? Sama na yung mama mo. Marunong siya. Yung may 12%, diba, ginagawa natin, muna susunod muna natin. Anong November ng November? 19, 23. Tapos, sulat muna natin total. Salamat.